Linye, dahil sa iyong magandang pag-ugali. Ngayon ay ibinaba ang iyong parusa ng 1 taon. Lalabas ka na ngayon. Sana'y maging mabuting tao ka. Huwag nang bumalik sa maling landas. 2 taon na. Sa wakas ay muling makikita ang liwanag. Nanay. Sixiaoye. 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 Ikaw ba Sixiaoye? Xiaoye, anak ko. Bakit ka bumalik? Sa oras na ito. Dapat nandyan ka sa loob, nag-aayos, di ba? Hindi ka ba galing sa bilangguan? Nanay, ang anak mo ay inakusahan lang. Nang hindi totoo kaya nakulong. Maganda ang aking asa sa loob. Nabawasan ang sentensya ko ng 1 taon. Pinalaya ako ng maaga. At saka, ang anak mo ay napakahusay. Paano siya makakalabas ng kulungan? Huwag kang mag-alala. Sige lang. Nanay, nahuli ko ang isang manok para sa iyong pagdating. Nanay, nasaan si tatay? Tita Lin. Hindi maganda, Tita Lin. Sinaktan si Tio Lin ni Zhaoli. Sinabi pa ni Zhaoli na susunugin niya ang mga taniman ng tsaa sa inyong lupa. Linyi, bakit ka bumalik? Ikaw ay mangmang na bata. Ito ang anak na babae ng iyong barangay captain. Hindi mo na maalala. Matagal na tayong hindi nagkita. Malaki na ang pagbabago. Ay, hindi pala. Anong sinabi mo kanina? Xiaoye, perfect timing ang pagbabalik mo. Sama ka na sa akin. Tingnan mo, tatay mo. Lolo, talaga bang ilalabas niya ang tia oil? Bakit naman ako magbibigay? Suntukin kita. Ibuhos mo sa akin ang langis. Huwag, huwag. Ngayon itong tia oil. Kung hindi mo ibibigay, sasaluhin ka na, pati ang puno, susunugin. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang may-ari nitong lugar? Punong barangay, mukhang kapag wala ako sa bahay. Lagi nang binubuli ni Zhaoli ang mga magulang ko. Hindi talaga mapakali ang mga magulang ko kapag nandito ako. Walang tigil, araw at gabi. Walang araw, walang gabi. Pinagtrabahuhan nila ang lupain sa baryo. Matapos nilang linisin ito, at nagtanim ng mga punong langis ng tiya. At ngayong taon, maganda ang ani. Pero alam mo ba, si Zhaoli na batang yun. Sinasabi niya na sa kanila ang nagmamay-ari ng sakop na iyon. Ibigay mo lahat ng nakuha mong langis ng tsaa mula sa mga magulang mo. Lahat ng iyon. Ang pangit na Zhaoli. Sobra ka ng mapanlin lang. Xiaoye. Huwag kang magpadalos-dalos kapag nakarating na tayo. Huwag ka nang pumasok ulit. Talagang huwag ka nang magpadalos-dalos. Mag-alala ka, ma. May sarili akong paraan. Umalis na tayo. Lolo. Ngayon, hindi mo ba ilalabas ang langis ng tsaa? Sigurado akong hindi ka na makakatagal hanggang bukas. Tumigil ka. Papa. Tatay. Ayos ka lang ba? Ito ba yung nag-serve ng sentence na wild na alipin? Paano ka nakalabas? Baka nakatakas ka. Bakit paglabas mo ay agad-agad na gustong makipagkita sa akin? Walang-wala. Sixiaoye. Bakit ka bumalik? Ganyan mo lang ba pinapahirapan ang tatay ko? Sixiaoye. Huwag kang gagalaw. May sugat na ang binti ng tatay ko. Sige na, mga magulang, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Linye, huwag kang magulo. Kamusta, mga bilanggo? Gusto mo bang makipag-away? Maniwala ka. Pwede kitang ipasok sa piitan ng matagal. Walang silbi. Akala mo ba isa kang espesyal na tao? Kailangan siyang takutin. Paano mo gustong ayusin ito? Ang mga magulang mo. Inilagay ang punong tsaa sa lupa ko. Mga binhi ng tsaa na kinolekta. Likas na langis na nakuha. Kung hindi ibibigay, hindi matatapos ito. Maghintay.
Ano ang sasabihin ko, hindi ba? O kaya ay dumaan ka sa ilalim ng aking pantalon. Kung hindi mo ibibigay ang mantika ng saa ngayon, huwag kang umalis. Shen Mingyao, huwag kang masyadong lumabis. Shen Mingyao, huwag kang masyadong lumabis. Shen Mingyao, huwag kang masyadong lumabis. Bingi ba kayo at bulag sa puso? Ang mga punong saa na pinaghirapan ng mga magulang ko. Bakit ko ito ibibigay sa inyo ng walang laban? Kailan naging ganito kalakas si Linye? Nakapagpapatigas na siya ng katawan. Kung sakaling mahawakan ang liig ng iba, hindi ba't mabibigo ang kalaban? Umalis ka. Bata. Binibigyan kita ng mukha, ha? Ayaw ng magandang inumin, gusto ang parusa. Sugod. Wag lang 3 beses. Sugod, sugod, sugod. Diyos ko. Ito pa rin ang kilala ko noong bata ako. Yung Linye ba? Ang galing niya. Ang tindi niya. At ang dating mahinahong binatilyo. Para bang ibang tao. Siyang nagpatibay sa kanya ang maling pagkakakulong. Hindi siya bumababa sa kanyang prinsipyo. At ang estilo niya sa pakikipaglaban ang ganda. Isama mo ang mga basura mo at umalis ka. Kung hindi, makikita ko siya minsan. Umalis na muna tayo. Dito niya natutunan iyan. Ng mga suntok at palo. Pag nakarating siya sa bayan, alam ko na mas mahina siya kaysa sa 3. Linyi, maghintay ka lang sa akin. Hintayin kong makauwi ang tatay ko mula sa business trip. Sasampalin ko ang buong pamilya mo. Nandito lang ako sa bahay, naghihintay. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Tara. Dito. Sixiaoye, yung mga wild grass na pinulot mo sa daan. Talaga bang makakagamot ito sa sugat ng tatay mo? Hindi ito basta wild grass. Ito ay halamang gamot. Tatay, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi na masakit. Talaga. Sixiaoye, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kakayahan? Tay, nakalimutan mo ba? Natutunan ko ang medisina kay Lolo. Ako ang nagkulang. Sixiaoye, nagsakripisyo ka sa loob nitong 2 taon. Sandali lang, mag-set up tayo ng ilang mesa para sa iyong pagdating. CJ, magluluto ako. Xiaoye, makipag-usap ka ng mas matagal sa tatay mo. CJ. Xiaoye, naisip ko lang. Pagkatapos mag-press ng langis, ako at ang nanay mo ibibigay namin ang nakuha naming langis. Sa kanya. Sa susunod na taon, hindi na tayo magtatanim. Narinig ko na. Ang amain ni Zhaoli ay nasa bayan. Mayaman, makapangyarihan at may impluensya. Nag-aalala ako. Wala nang anuman, itay. Hindi tayo nang aapi. Pero hindi rin tayo dapat apihin, di ba? Ay, Xiaoye. Hindi mo alam. Paano tayo makakalaban? Yung mga nakikisawsaw sa gulo. Natatakot lang ako na baka magpadalos-dalos ka. At mapasok ka ulit sa kulungan. Mag-alala ka, Papa. Hindi na muling papasok ang anak mo. Ngayon na bumalik ako. Sisiguraduhin kong magpapakita ako ng pasasalamat sa inyo. Mag-alala ka, Papa. Tuition na nakababatang kapatid ko sa susunod na 4 na taon. Sagutin ko. Ay, kakalabas mo lang. Wala ka pang pera. Huwag mag-alala. May paraan ako. Maghintay lang. Hotel Zuda. Triumph Hotel.
Ito ang pinakamagarbong hotel sa buong bayan. Kung sakaling makasakay tayo dito, hindi na tayo mag-aalala sa benta. Kuya, anong trabaho mo? Kumusta, kuya? Gusto ko sanang tanungin paano pumunta sa kusina ng hotel. Ang kagamitan dito ang simple lang. Alam na agad na hindi ito supplier ng hotel natin. Bumilis ka, wag humadlang. Eh, Ginoong Gu, anong nangyayari? Nandito ang batang ito para magbenta. Papalayasin ko siya agad. Magbukas ng tindahan para magnegosyo. Paano ka makakabawal ng customer? Pare, pumasok ka dito. Kailangan may prinsipyo ang magnegosyo. Kung maganda talaga ang produkto mo, maaaring makipag-ugnayan ka sa aming procurement department. Huwag kang humarang dito. Pagkatiwalaan si Ginoo Gu, kahit sa negosyo, huwag pag-usapan. Nararamdaman mo ba ngayon na may init sa iyong tiyan? Medyo mainit. At may kaunting lamig sa ibabang bahagi. Ikaw ang doktor. Ako si Linye. May kaalaman ako sa tradisyonal na medisina. Ang dahilan ng init ay dahil sa sobrang init ng atay. Tungkol sa lamig, ito ay dulot ng malamig na uterine. Ang dahilan kung bakit ka hindi komportable ay dahil nag-ugnay ang dalawa. Wala akong problema sa mga sintomas. Makalipas ang ilang araw ay magiging maayos na ito. Ito ay pansamantala lamang. Kung nais mong ganap na gamutin ito, dapat na tamang lunas. Maaari kong pagalingin. Totoo ba? Kung hindi ito gumana, ikaw ang tatanungin. Tulungan si Ginoong Lin na tingnan ang sasakyan. Narito po si Ginoong Lin. Hintayin. Ginoong Lin, maupo ka. Pupunta ako para maghanda ng tubig. CJ. Ginoong Gu, huwag ka munang gumalaw. Ginoong Gu, napakaseryoso ng iyong kondisyon. Kailangan itong gamutin agad. May paraan ka ba talaga? Gamutin mo ang sakit ko. CJ. Una, tutulungan kitang buksan ang mga meridian. Okay. Maaaring medyo masakit. Tiisin mo lang. Okay. Pagkalipas ng 15 minuto. Ano ang pakiramdam ngayon? Ayos na ako, hindi na masakit. Ginoong Gu, sinasabi ko na ngayon, nasa ilalim lang ng sakit. Pero itong sakit, hindi pa ganap na naalis. Ano ang dapat gawin para gumaling? Gaano karaming pera ang kailangan? Gagawa ako ng reseta para sa iyo. Ayon sa aking reseta, sa loob ng 1 linggo, maaalis na ito ng tuluyan. Talagang marangal si Ginoong Lin. Kukunin ko lahat ng isda mo. Tungkol sa presyo. Pasensya na, Ginoong Lin. Pakiusap, sandali lang. CJ, pumasok ka. May nangyaring masama kay Ginoong Gu. Walang anuman, sabihin mo lang. Ginoong Zhu, ang Diyos ng pagkain. Dumating siya sa ating hotel para mag-check-in. Ngunit siya ay patuloy na. Nakatikim na tayo ng 3 piraso ng isda. Alam mo na, yung sikat na tao na ito, may higit sa 30 milyon na followers. Kung magbigay siya ng masamang review para sa hotel namin, malaking problema na yun. Nasaan na ang aming kilalang chef? Umuwi siya sa kanilang bayan kahapon dahil sa bakasyon. Siguradong hindi siya makakabalik ngayon. Ginoong Gu, bakit hindi ko subukan? Marunong ka bang magluto? Hindi kita bibigyan. Ginoong Gu, hindi ito basta-basta. Nga, tayo 3 papunta sa bayan. Basta't maipagmamalaki na kusinero tayo. Yung batang ito hindi kilala. Paano niya magagawa ang lutuin para kay Zhou Shishen? Lahat ng niluto nyo, naipahiya ni Zhou Shishen. Sino pa ba ang pwedeng gumawa ngayon? Ginoolin, dito po kayo. Maganda ang pagkakataga. Kahit gaano pa kaganda ang pagkakataga, dapat pa rin tingnan kung paano ito lutuin. Ayan, naging ganito na. Saan ba naman ganyan magluto ng isda?
Hindi ako basta-basta na may pangalan lang. Nakalipas ako ng 2 taon sa kulungan. Nakakita ako ng maraming mga bigating tao sa loob. Kabilang dito ang isang Diyos ng pagluluto. Ako ay nagmana ng kanyang mga natutunan sa buong buhay. Kung magagawa ko ito ng masarap, ihuhulog ko ang aking buhok. Sinasabi mo ito ha? Narinig ng lahat ito. Sinasabi mo sa akin. E di maghanda ka na para mag-ahit ng ulo. Ginoo Zhao. Mga putahe. Pakikain po. At sana po ay magbigay kayo sa amin ng mga suhestyon para sa Trix Yang Mingsu Hotel. Lasang ng isdang ito. Ang lasa ng isdang ito. Sobrang sarap. Ginoong Zhao. Suwak ba sa panlasa ninyo ang isdang ito? Ang teksture ng laman ng isda. Hindi ko maipahayag ng sapat. Parang lahat ng natutunan ko sa buhay. At mga salitang alam ko. Hindi sapat. Upang purihin ang ganda nito. Basta't gusto ni Ginoong Zhao. Mangyaring sabihin mo ng tiyak, ano ang natatanging katangian ng ulam na ito? Itong nilutong isda. Mukhang simple. Ngunit sa katotohanan ay simple rin. Pero ang mga sangkap nito ay top quality. Kamangha-mangha talaga si Ginoo Zhao, isang mahusay na tagapagsalita. Talagang magaling. Ikaw ay ang nagluto ng putaheng ito. Itong isda, lumaki sa malinaw na tubig ng kabundukan. Napakasari at walang katulad ang karne. Ito ang aming lokal na isda na yawa. Kasama pa ang aming lokal, ng inaning at pagpindot na langis ng lupa. Pinakamataas na uri ng sangkap. Madaling lutuin. Kahit simpleng paraan lang. Simple ang mga sangkap. Ang husay sa pagluluto ay hindi basta-basta. CJ. Tama. Ang galing mo talaga. Hindi na sayang ang isdang ito. Boss Wu. Iminumungkahi ko na ang tindahan ninyo. Ay ilagay ang isdang ito. Gawin itong inyong espesyal na putahe. Ang pangalan ay Sanyang saan ang langis na pinakulo ang isda. Ayos. Salamat sa mga payo, Ginoong Zhu. Ginoong Lin. Talagang malaking tulong po ang ginawa ninyo sa akin ngayon. Maliit na bagay lamang. Ginoong Gu. Naiayos na ang bagay. Pwede na ba tayong mag-usap tungkol sa negosyo? Ginoong Lin. Nakuha ko na ang lahat ng isda mo. Paano, 30 yuan kada kilo? Sa palagay mo ba, Ginoong Lin, mababa na ang presyo? Si Ginoong Lin ay isang tapat na tao. Hayaan mo akong ipaalam sa iyo. Sa bayan na ito, ang pinakamataas na presyo ay 6 na po bawat kilo. Na maihahain sa mesa. Hindi. Sa tingin ko, masyadong mataas ang presyong ito. Karaniwan, pumupunta kami sa pamilihan upang magbenta. 8 na ang pinakamataas na presyo kada kilo. Ginoong Gu, yung sinabi mo kanina, pwede bang hindi mo na lang pakinggan? Sobrang tapat mo talaga. Gusto ko yan. Simula ngayon, tawagin mo akong ate. Tatawagin na lang kitang bunso. Salamat, Ate Bu. Ito ang kontrata. Basta't ang kalidad ng isda mo ay katulad ng ngayon. Kahit gaano karami, tatanggapin ko. Totoo ba? Pero sa pangkalahatang ngayon, marami kaming isda. Natatakot ako na baka masyadong marami ang mga produkto. Hindi mo na kaya yan. Huwag kang mag-alala. Marami akong mga paraan. Basta't mabenta. Sasabay ako sa pagtaas ng presyo batay sa benta. Isang salita lang. Sobrang dami naman ito. Nagdala ako ng 70 kilo ng isda ngayon. 35 piso kada kilo, kaya't 21,000. Hindi pwede. Ito ang 50,000. Ito ang 5 piraso. Ito ay in-advance ko para sa iyo. Pumunta ka at bumili ng magandang kagamitan para sa pagdagdag ng oxygen. Bumili ka rin ng sasakyan na madaling magdala ng karga. Ayaw kong mamatay sa hotel, na nakabaligtad. CJ. Naway maging masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang pagtutulungan. Hintay. Abala si Tita Lin. Tita Lin. Nandito ba si Lin niya sa bahay? Xiaoyi ah. Ngayon, kinarga niya ang mga isda sa pondong pangisdaan niya. Piniga ang langis ng tsaa. Lumabas siya. Sabi niya, pupunta siyang magbukas ng merkado. Magbukas ng merkado, ah. Medyo may magandang pananaw siya.
Kakalabas lang nito, di ba? Anong ginagawa niya? Kailangan lang naming suportahan siya. Tita Lin, ang ganda ng ginawa mo. Si Auran. Tinanong ka ng tita mo. Matagal ka nang bumalik mula sa kolehiyo. May ilang panahon na. Isa ka pa rin hanggang ngayon, di ba? Isa pa rin ako sa ngayon. Nakita ko na ang paligid ng bayan at labas. Pero hindi ko masyadong pinansin. Si Auran, ano sa tingin mo tungkol sa aming si Xiaoye? Noong panahon na iyon, nag-aral kayong dalawa. Palagi mo siyang pinoprotektahan. Nakalimutan mo na ba? Medyo nagdusa siya. Pero talagang tapat ang puso niya. Handang magtrabaho. At palagi kang iniisip. Tita, si Xiaoye niya. Maganda naman siya. Pero matagal na rin mula nung huli kaming nagkita. Pakiramdam ko ay medyo estranghero na siya. Estranghero ba? Dahan-dahang makikisalamuha lang. Maunawaan din namin. Sa tingin ko, bagay kayo ng isa't isa. Kung hindi ka manghinayang. Kamusta na ang pag-ani ng tea seeds? Lingy, umalis ka na. Mukhang halos tapos na ang trabaho. Ate, uuwi na muna ako. Si Auran, huwag kang magmadali umalis ah. Kain tayo ng hapunan dito. Ayaw ko po, tiya. Naghihintay ang tatay ko sa bahay para tumulong. Babalik ako next time para makita kayo. Paalam. Maghintay ka. Little Yi. Ang galing mo talaga. Tet sa 7 taon. Tingnan mo nga. Nakipirma pa ng kontrata sa Sanxiang Mingsu Hotel. Sa ganitong paraan. Isang isda na 31 kilo. Noon. Hindi ko pa maisip. Ang anak natin ay may kinabukasan na. Umuunlad na, umuunlad na. Nanay, ito ay ang pambayad na in-advance ni Boss Wu para sa akin. Kunin mo, para sa tuition ng kapatid mo. Ibinigay ito ng anak sa iyo, kaya tanggapin mo. May diskarte si Xiaoye. Ginoong Lin, bakit ka pa mismo dumating? Tapat ka rin pala. Sabi nga, mas marami, mas malakas. Narito ang 30 isda. 260 kilo. Sukatin niyo ulit. Hindi na kailangan. Maaasahan ko si Xiaoye. Ate Bu, nandito ka na. Kahapon pa ako naniniwala kay Xiaoye. Maganda ang katawan. Talagang hindi ako nagkamali. Kitang-kita na malakas. Sana maging boyfriend ko siya. Dito, hayaan na lang si Chef Gu na magbantay. Sumama ka sa opisina ko. Ah! Naghatid ka ng 260 kilo ng isda. Kabuang 7,800. Bibigyan kita ng dagdag na 0. 8,000. Halang 1,000. 8,000. Kung ganito ka magbawas, lugi ka talaga. Huwag ka nang makialam. May sarili akong ritmo. Tama na. Hindi na sapat ang 30 isda. Hindi na rin sapat ang langis ng tsaa. Mula bukas, magpapadala ka ng 50 isda. Magdagdag ka pa ng kaunting langis ng tsaa. Ang langis ng tsaa mula sa Sanxiang ay masarap sa lutong isda. Si Ginoong Zhu ay nag-anunsyo. At ang kanyang mga tagahanga ay nagtipon. Naubos ang mga ito sa umaga pa lang. Isang magandang balita ito. Magandang benta bukas. Kailangan mo pang bumalik muli. Nga. Sapat ba ang isda niyo sa bahay? Mayroon kaming 2 lawa ng isda. Sama-sama, mayroon kaming 3,000 isda. May iba pang isda sa nayon. Pareho ang kalidad. Maaaring magkakaiba lang ang timbang. Ayos lang. Talagang mahirap na kailangan mong tumakbo ulit. Huwag kang mag-alala. Basta't kailangan ni Ate Wu. Ihatid ko ito sa iyo anumang oras. Talagang may sigla ang mga kabataan. Kailangan talaga. Sige na, Ate Wu. Walang anuman. Babalik na ako sa nayon. Ang bilis naman. Gusto ko sanang anyayahan kang kumain. Bakit? May kasintahan ka na ba? Wala. 8 Wu. Hindi kita itinatago. Nakatira ako sa bilangguan ng 2 taon. Walang gustong kumuha sa akin. Kung ganun, may pagkakataon din ako. 8 Wu. Ikaw, napakalaking boss. Maraming mga batikang talento sa paligid mo. Huwag mo akong lokohin. Huwag mag-alala. Sige, magpatuloy ka na. Hintayin. Hintayin. Mom at Dad. Bakit ang dami ninyong binili? Bakit ang dami na namang binili? Tulungan mo ako.
Amoy ng sunflower seeds, langis na pampalasa sa pagkain. Bawasan ang bilis, bawasan ang bilis. Isdang dragon. Grabe. Bumili ka na naman ng maraming bagay. Kumikita na, kailangang pagandahin ang buhay. Hindi ba't nag-advance ka lang ng 50,000 na bayad sa paninda? Inay, huwag kang mag-alala. Sabi ng boss. Sa susunod, hahatiin natin. Ngayon, nakabenta tayo ng 30 isda. Kumita tayo ng 8,000. Pagkatapos ibawas ang kalahati, may natira pang 4,000. Kailangan din itong itabi. Huwag mag-aksaya. Tama nga. Sino ang nakakaalam kung kailangan pa ng hotel bukas? Ang daming isda ah. Huwag kang mag-alala, ma. Sinabi sa akin ng boss ko kanina, na kailangan nating dagdagan ang order. Magdadala pa bukas ng umaga. Mahigit 50 isda ang dumaan. Totoo ba? Napakabuti naman iyon. Nga. Xiaoye. Magaling. Yes, by the way, mama. May natira pa bang mantika sa bahay? Sinabi ng boss na kulang ang mantika. Kailangan magpadala ng kaunti roon. Ito yung piniga ngayong taon. Kasama ang hindi na ibenta noong nakaraang taon. May natira pang mga 1,000 kilo siguro. Nagmamalala ako na hindi ito mabibenta. Huwag mag-alala. Ang mantika mula sa lupa ay talagang magandang bagay. Karaniwang hindi makabili ang mga tao ng ganitong purong ekolohikal. Na berdeng langis ng tsaa. Ako naman, ay nagbabalak na magtayo ng pabrika ng langis ng tsaa. Gagawa ako ng mga produkto na may timbang na 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo at 10 kilo sa mga bote. Iba't ibang sukat ng produkto. Gagawa rin ako ng ilang mga dried fish na may langis ng tsaa. Mga dilata na pagkain tulad ng manok na may sili at langis ng tsaa. Esa na natira pagkatapos kunin ang langis. Pwede gamitin para gawing shampoo. Ang buhok na naliligo ay makintab at malusog. Gamitin para sa ilang sabon panghugas. At para sa pangmoy na paa. Napakabisa ng mga ito sa mga benepisyo. Sa pamamagitan ng live streaming at promosyon, ibebenta sa buong bansa. Napakagandang ideya nito. Hindi ko lang alam kung posible. Kahit ano pa man. Suportado kita kahit ano pa. Bata ka pa. Basta't may pangarap gawin mo na. Lalo na. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ziking sang zuheyuk xiaoye. Sigurado akong kaya mo. Tatay. Nanay. Nandyan kayo. Iyan ang pinakamalaking suporta ko. Dragonfish. Tama, Dad. Bumili rin ako ng mga suplemento para sa punong bayan. Ipapadala ko muna ito sa kanya. CJ. Sa mga taong ito na wala ka sa bahay. Maraming natulungan tayo ng punong bayan. Kailangan nating magpasalamat. Umalis na ako, bilisan mo na. Bilis, balik agad. Maghintay. Kumain ka ng dahan-dahan. Walang nagsisigawan na agawan ka. Hindi lang ikaw ang nagsisigawan na agawan ka. Hindi pwedeng maghintay ang panahon. Asawa, hindi mo alam. Ang Three Xiang Mingzu Hotel ay puno na ng reservation. Sandali lang. Kailangan pa nating manghuli ng 100 isda. Talaga ba? Ganong karami? Kaya bang maibenta lahat? Sabi nila, isang kilalang food blogger. Nagsimula ang apoy sa sansiang natsaa at inihaw na isda. Sa totoo lang, kaunti lang ang mga turista sa aming bayan. Ngayon, puno na ito. Kanina umaga, sinamahan ko si Xiaoya sa paghahatid. Nahulaan mo ba kung ano? Yung mga kusinero sa likod. Nagsimula nang umusok ang mga kutsara. Talaga ah, ayos lang iyon. Sandali lang, sasama ako sa inyo sa paghuli. Sige lang. Nakaayos na ba kayong lahat? Huwag niyong hayaang umalis ang mga turista nang walang nakuha. Edwu. Mukhang sobrang kumita nitong mga nakaraang araw. Nga. Kahit ang kabisera pa nga ng bayan ay naabala na. Sakita lang nitong mga araw na ito. Umabot na ito ng 100,000 yuan. Astig. Xiaoye. Sabi mo, paano kita bibigyan ng gantimpala? Paano kung ialay ko ang sarili ko sa iyo? Ate, niloloko mo na naman ako. Niloloko mo na naman ako. Seryoso ako. Ate, tigilan mo na yan. Anong klaseng batang gwapo ang gusto mo? Hindi mo makukuha yan. Hindi ito basta-basta lang na batang lalaki. Hindi lahat ay nakakaakit sa akin. Ikaw ay iba. Kung hindi, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong masasarapan ka. Ate, pakiusap, patawarin mo ako. Nasa card mo na ang pera. Pakitanggap. Pondo na inutang. Ayos na ang lahat. Lahat ng susunod ay kita na. Salamat, ate. May mga bagay pa akong aasikasuhin. Uuna na ako. Kukunin ko na ang pera at aalis na. Hindi na makapag-usap pa kay ate. Sa huli, ako ang nagkamali sa mundo. Hindi ko naman gustong maabala si ate sa pagyaman. Ate Bu, magkikita tayo bukas. Sabi ng mga nag-extract na ng langis. Ang ganda ng lutong saan na langis. Ibinibigay sa mga nagbebenta.
Kumuha lang ng 40 piso bawat kilo. Sinasabi mo na paano kami mga tao mabubuhay sa ganitong mababang presyo. Ngayon, lahat ay bumibili ng mga bagay online. Ang masamang pera ay nagtutulak sa mabuting pera. Ganito kagandang langis ng tsaa. Walang gustong bumili. Hindi rin tayo marunong sa internet. Ako na ang maghahanap ng paraan. Maghintay lang. Edwu. May ideya ako. Sabihin mo na, may display case ba sa front desk ng hotel? Dahil sa dami ng turista kamakailan, maaari nating ipakita ang ating likas na tsaalangis. Sa labas. Ngunit maraming tao ang hindi pa nakakita ng tsaalangis na ito. Malamang na mahirap itong ibenta. Ganito, maaari mo nang gawing 1 libra na maliit na lata, o gumamit ng tsaalangis, para sa mga karanasan sa maliit na lata ng isda. Ilagay sa front desk para matikman. Sobrang bango niyan. O kaya gumawa ng mga produkto sa pangangalaga gamit ang Tia Pumace. Mabuti ito para sa katawan. Magandang ideya ito. Ang magagandang bagay ay dapat ipakita at ibenta. Edwu. Mayroon pa akong isang pakiusap. Sabi mo, ang langis ng lupaing ito, ay hindi ba ang espesyalidad ng Peace Village natin? Sa packaging naman, medyo banggitin natin ang ating baryo. Akala ko may problema. Walang problema, hindi ito maliit na bagay. May init na. Ang mga produkto ng aming nayon, ay magkakaroon na ng merkado. Salamat, Ate Bu. Salamat ng maaga. Pag-usapan muna natin ang presyo. Tungkol sa langis ng tsaa, hindi naman ito isda. Ito ay purong natural na lupa at organic na mga buto ng tsaa. Kadalasan, kailangang mano-manong mag-alis ng damo. Hindi gamit ang mga pestisidyo ng mga magsasaka, gaya ng mga herbicide o iba pang kemikal. Pagkatapos mangolekta, kailangan munang patuyuin at balatan. Pagkatapos roast bago kunin ang langis. Maaaring mas mahal ito ng kaunti. Paano ang 71 libra? 70 piso bawat libra. Subukan muna ang 500 libra. Ayos lang. Tinitiyak na matatapos ang gawain. Masarap ba? Maaari ninyong subukan at tikman. Ito ang aming lokal na espesyalidad na langis ng tsaa. Gusto ba ng lahat? Magpila tayong lahat, okay ba? Gusto ko. Narito na ang sa inyo. Salamat. Ayos. Ilang bote ito? Itong 1 bote. 1, 2 bote para sa akin. Masarap, bibili ulit. Kayo ba ay sobrang pagod? Anong sinasabi mo? Alam mo bang ilang beses kami tumakbo ngayon? Ilang beses? 3 beses ah. Tutu. Sobrang pagod na ako. Akala ko itong init na ito ay pansamantala. Pero hindi nga ba? Yung isda sa aming palaisdaan, at saka yung langis, naubos na. Totoo ba? Xiaoye. Ilang pera ba ang kinita natin nitong mga nakaraang araw? Nakakompute ka na ba? Wala pa akong nakompute. Nanay, ibigay mo sa akin ang lapis at papel. Okay. Tanggalin ang mga gastos at bayarin. Kabut lahat ay 522,000. Ang dami ah. 522,000. Ang laki ah. Ang dami ah. Totoo ba? Mas totoo pa sa Perlas. Kung susundin ang bilis ng San Xiangmingsu Hotel. Kulang na ang aming mantika. Hindi na ito sapat para ibenta. Kung kailangan pa, kailangang maghintay hanggang sa susunod na ani. Ano ang gagawin natin? Tay, sa totoo lang, hindi ako nag-aalala. Tungkol dito. May naiisip na ako. Anong naiisip mo? Balak kong makipag-usap sa mga kapitbahay. Siyempre, pareho silang lumaki sa parehong lupa. Hindi naman magkakalayo ang kalidad. Magandang balita yan. Tama. Dahil dito, hindi na mag-aalala ang lahat tungkol sa benta. Tama ka dyan. Tita Lin. Di ba siksiyawran iyon? Halika, sabay tayong kumain. Kumain na ako, Tita Lin. Ito ang ipinapadala ng tatay ko para sa inyo. Tama nga. Nandito ba si Linya sa bahay? Xiaoye. Tawagin mo siya. Gusto kong makipag-usap sa'yo ng mag-isa. Pwede ba? Pwede. Sasabihin ko sa'yo, siksiyawran ang napili ni Mama na magiging manugang. Kailangan mong pangalagaan yan. Mama. Maghintay muna. Nanay, ano ba? Matanda ka na. Bakit hindi ka pa nag-aasawa?
Magkaanak ka na ng apo ko. Huwag mong isisi sa akin kung hindi mo alam. Si Xiaoran ay sikat na. Pinauwi kita kay Xiaoye. Kayo, magkwentuhan tayo. Sige na. Sige na. Ate Xiaoran. Huwag ka nang magpakamaganda. Magnormal ka na. Natatakot ako. Sino bang nagpapurita na maganda? Noong bata ka, pinipuwersa mo akong patumbahin sa lupa. Kahit ang ilong ko ay nagsusuka na. Sinasabi mo pang hindi ka nag-aarteng mahinhin. Matagal na yun. Naalala mo pa. Paano ka makakalimot? Pagkakita natin, sinasamantala mo na ako. At binaba mo pa ang pantalon ko. Noong bata pa ako, hindi ko alam ang mga bagay. Hindi naman siguro. Mas matanda ka sa akin ang 3 taon. Dapat alam mo na ang lahat, di ba? Sige na nga. Sa totoo lang. Noong bata ka, ang cute-cute mo talaga. Pabilog ang mukha mo. Gusto kong pisilin ang iyong pisngi. Hindi mo pinapayagan. Kaya nga ako. Dahil dito. Nga. Nangangako ako. Hindi ko talaga sinasadya. Kung hindi, hayaan na lang kitang pisilin. Basta't makakapagpahupa ka. Hindi naman siguro ganoon kabata si Linye. Hindi. Talaga bang pinipisil mo? Ikaw, napaka-contradictory mong babae. Pisilin, pisilin, pisilin. Hayaan kitang pisilin. Sige lang, pisilin mo. Talaga bang sige lang? Linyi. Huwag kang magulo. Gusto ko talagang magulo. Uhubarin mo ang pantalon ko. Uhubarin ko rin ang pantalon mo. Hintay. Gusto ko ring hubarin ang iyong pantalon. Hubarin mo ang iyong pantalon. Ihanda ang goma. Papatamaan kita sa ulo. Ganito lang. Ano pa nga ba? Akala mo ano pa ang magagawa ko? Akala mo ba isa akong masamang tao? Sige na. Hindi mo ako tinawag para makipagkwentuhan, di ba? Sabihin mo na. Anong kailangan? Narinig ko na. Nakausap mo na ang Sanxiang Mingsu Hotel tungkol sa negosyo. Mayroon din kaming langis ng tsaa. Gusto ko sanang magtanong sa'yo. Maaari mo bang tulungan akong makipag-ugnayan? Talaga bang maaari? Ano ang tungkol sa presyo? Ate Xiaoran. Ano sa tingin mo ang tamang presyo? Gusto ko ng 6 po bawat kilo. Kaya mo bang ibigay iyon? Pinayagan pa akong magbigay ng presyo. CJ, syempre, 7 kalahating piso kada kilo. Talaga bang ganun? Naman. Pero, sa pagkakataong ito natulungan kita. Kailangan mo ba akong bigyan ng kahit anong kapalit? Ano ang gusto mong makuha? Bumabala ako sa iyo. Huwag kang magbuhat ng kung ano-ano. Kamakailan lang. Ako'y walang tigil na naglalakbay. Walang tigil na naglalakbay. Medyo nainitan ako. Gusto kong makahanap ng tao. Tulungan mo akong maglabas ng sama ng loob. Alam ko na, inaalok mo ang kagandahan ko. Ako ang masamang gago. Kung gusto mong mag-isip ng mabuti, bukas pumunta ka sa Sanxiang Mingsu Hotel. Naghihintay ako sa'yo. Ikaw na masamang gago. Sana all. Itong batang ito, noong bata pa siya, ang tapang. Ngayon, ang nipis ng balat parang papel. Walang kakayahang magpatawa. Teka. Maliit na ligaya. Tingnan mo, abala ka at pawis na pawis ka. Ako na lang. Edru. Xiaoye. Nandito ako para sa usapan natin. Wala akong nakita. Ituloy niyo lang. Ganda. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Wala akong relasyon kay Xiaoye. Kayo dalawa ganun na rin. Sinasabi pang walang relasyon. Si Xiaoye ang naghatid ng mga paninda sa akin. Malakas ang benta namin itong mga araw na ito. Nakikita ko siyang pagod. Pinapawisan ko siya. Naisip ko na ipapadala pa niya ulit ang isda. Pasensya na. Nagkamali ako sa inyo. Ayos lang. Maayos na ang lahat kapag naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Paano? Sabi mo lang kanina. Nagpa-schedule ng date kay Xiaoye. Nandito ako para tulungan si Xiaoye na magpahinga. Sa huli, nagkamali ako ng pag-asa. Ito ang keycard. Pumunta ka na.
Hintay. Ate Xiaoran. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan mo akong tulungan na kalmahin. Saka ko lang isasaalang-alang ang pagtulong sa'yo. Alam ko, dito ako dumating para dito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makaalis sa problema. Nagbibiro lang ako. Talaga bang naniniwala ang batang ito? Anong balak mong gawin? Nag-isip na ako. Kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Huwag kang magulo. Hindi ako nagugulo. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong bilhin ang isda ng pamilya ko. Sa halagang 21 kilo. At ang saan ng pamilya ko. Sa halagang 71 kilo. Nagsasabi lang ako ng biro. Kahit na hindi ka gumawa ng anuman, mahal pa rin ang bayad sa isda at langis ng saan ng bahay nyo. Walang ganap na libre sa mundo. Tutulungan kita na mawala ang galit. Ikaw naman ang tatanggap ng isda at langis ng saan namin. Sang-ayon na tayo dito. Ate Xiaoran. Huwag. Tama na. Kumusta, Linye? Sapat na ba ang init? Ikaw pa rin talaga. 5. Linyi. May balak ka pero wala kang lakas. Makipaglaban ka sa akin. Bata ka pa para dyan. Matanda. Mahal na bata. Lauji, sino bang nag-udyok sa'yo na lokohin ako kahapon? Pero wala kang nakuha kahit kaunti. Lauji, yan yun. Linyi. Lao, pwede na tayong mag-usap. Lao, huwag kang magbago ng isip ah. Naiintindihan ko, mag-relax ka lang. Sige, mauuna na ako. Tandaan mo. Nang kasama ko si Papa sa pangingisda. G. Nasaan si Ate Xiaoran? Sabi niya mamaya daw manghuli ng isda. At mag-usap tungkol sa pagbebenta ng langis ng saa. Nasaan siya? Ate Xiaoran. Punong barangay. Nasaan kayo? Ate Xiaoran. Narito na, narito na. Ate Xiaoran. Sino ang nagpaiyak sa'yo? Sino ang umiiyak? Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Sige na. Ngayon naman, maghuli tayo ng isda, di ba? Nasaan si punong barangay? May lakad siya, hindi makakadalo. Ako na lang ang maghuli para sa'yo. Ate Xiaoran, huwag kang magbiro. Paano ka maghuli ng isda? Maliit ang braso at binti mo. Tawagin mo na si tatay mo. Magmadali tayong manghuli ng isda. Ang tatay ko. Hindi na makalakad muli. Anong nangyari? Hindi ba maayos ang estado ng kapitan noong nakaraang araw? Ayaw makinig ng tatay ko. May gout siya pero palagi pa rin uminom. Ngayong umaga, pag-ising niya. Nakita niya ang paa niya. Hindi na makalakad ang paa niya. Lingy. Anong gagawin natin? Natakot ako. Huwag matakot, huwag matakot. Ayos lang yan. Hindi ka matatakot. Ayos lang yan. Kaya kong gamutin yan. Huwag kang magmadali ngayon. Hintayin ko munang magpagaling ang punong bayan bago pumunta. Marunong ka rin maggamot. Hindi ko pa naririnig noon. Noon, nakakulong ako. Hindi ko iyon ibig sabihin. Nandito lang ako para pasiglahin ang sitwasyon. Nakalimutan mo bang ang lolo ko ay isang tradisyonal na manggagamot? Nakuha ko ang kanyang kaalaman. Normal lang na marunong akong maggamot. Hindi ba't parang hindi ka seryoso dyan? Bakit ganyan ka makipag-usap, babae? Si Xiaoye, ang kanyang lolo ay sikat na doktor sa baryo. Si Xiaoye ay napakamatalino. Siguradong natutunan niya ng mabuti, di ba? Pasensya na, Xiaoye. Hindi ko naman sinasabing duda ako sa iyong kakayahan bilang doktor. Kaya lang, si Xiaoran, ang tatay niya, ay may gout. Sabi ng ospital, kailangan ng operasyon. Mukhang hindi ka nagagaling. Maaari bang gumaling? Kailangan munang makita para malaman. Punong baryo, medyo seryoso ang sakit mo. Mukhang may nana na sa loob. Nga. Mahirap na akong makatayo. Sa totoo lang, kamakailan lang hindi na ako makalakad. Kahapon, nakita ko pa si dad na lihim na umiiyak. Anak, hindi ba nakakahiya ang tatay mo? Si Xiaoye, seryoso ba ang sakit ng matanda sa bahay namin? Masyado na bang malala? Hindi na magagamot.
May mga magagamot, hindi lang ito magagamot, kundi maaari pang ganap na magpagaling at hindi na muling babalik. Hindi lang ito magagamot, kundi maaari pang ganap na magpagaling at hindi na muling babalik. Maaaring ganap na magpagaling. Alainan, hindi ito posible, di ba? Oye, Xiaoye, hindi ko sinasabing nagdududa ako sa iyo. Pero ang pinakamakapangyarihang ospital sa probinsya ay nagsabi na, hindi posibleng magamot ng lubusan ang ganitong sakit. Kailangan lang itong kontrolin sa pamamagitan ng pagkain. At pag-inom ng gamot, hindi siya tatagal ng ilang taon. Asawa, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit palagi binabawasan ang sigla ni Xiaoye? Xiaoye, magandang bagay na may tiwala ang mga kabataan. Ngunit, alam ko ang sarili kong katawan. Punong baryo, maaari ba akong subukan? Naman, tumingin ka lang at gamutin. Basta't walang ginagawa, wala namang masama. Isipin mo na lang na nag-ensayo ka. Mukhang handa ka na talaga sa bagay na ito. Talagang kamukha mo ang iyong lolo. Noong mga panahong iyon. Sa kabila ng lahat, ako ay tagapagmana ng kaalaman ng aking lolo. Normal lang na magkaroon ng kanyang estilo. Ate Xiaoran, mayroon ka bang palanggana sa bahay? Pupunta ako para kunin ito para sa iyo. Hintay ka. Xiaoye, kaya mo bang gawin yan? Huwag kang mag-alala. Hindi masakit. Aba. Parang magic trick. Matanda. Masakit ba? Wala namang sakit. Medyo may pakiramdam lang na namamagang. Ibigay mo sa akin ang palanggana. Lumayo kayo. Teka. Napakakahanga-hanga. Huwag kang gumalaw, punong bayan. Sandali lang muna. Punong barangay, kamusta ang pakiramdam? Hindi na masakit. At mas nakakatulong pa nga. Baka subukan mong lumakad sa lupa. CJ. Tapos na. Ayos na ako talaga. Xiaoye, ang galing mo. Talagang ikaw ay isang mahusay na doktor. Xiaoye, ikaw ang nagpagaling sa sakit ko. Dapat kang tumanggap ng bayad. Sabihin mo ang halaga. Punong barangay, sinasabi mong ganito, sobra namang magalang. Sa 2 taon na hindi ako nasa bahay. Kung hindi dahil sa inyo ng pag-aalaga. Hindi alam ng mga magulang ko kung gaano sila pinagsamantalahan ni Zhaoli. Kung gaano sila pinahirapan. Lahat ito ay gawa ng ating punong barangay. Dapat lang nagawin niya iyon. Punong bayan, tungkol sa akin. Kung may utang na loob, dapat itong bayaran. Kung may kaaway, hindi ko ito patatawarin. Sa madaling salita, huwag mo nang banggitin ang tungkol sa bayad sa konsultasyon. Xiaoye, ang mga bagay na ito na nagdulot sa iyo ng kapinsalaan. Hindi namin kayang gawin. Di. Hayaan si Xiaoran na ialay ang sarili niya. Masamang tao. Ano ka, nag-iisip ng kalokohan? Sasampalin kita. Sasampalin kita. Sasampalin kita. Nagbibiro lang ako, wag mo akong sampalin. Xiaoye, sang-ayon na ako sa kasal na ito. Ngayon hapon, kukuha na kami ng lisensya. Ngayong gabi, sa silid ng bagong kasal. Hintay. Ngayong gabi, sa silid ng bagong kasal. Tita, totoo ba? Siyempre seryoso. Ayoko. Xiaoran, huwag kang magpabibo. Tiya, nagbibiro lang ako kanina. Sa panahon ngayon, kailangan din ng kasal na may pagkakaunawaan. Tama. Anak ka talaga. Tama, punong barangay. Gumaling na rin ang paa mo. Tara, manghuli tayo ng isda. Sabi ni Jake Xiaoran, maraming isda sa pond ng bahay ninyo. At marami pang tia oil na hindi nabenta noong nakaraang taon. Nga, yung Xiaoran na batang babae, laging nagsasalita ng malakas. Sabi niya, na pumayag ang 20 puyuan bawat kilo ang isda. At 7 puyuan bawat kilo ang tia oil. Hindi ako nagsisinungaling. Si Linye mismo ang nagsabi. Magkano ang presyo nitong tia oil at isda? Natatakot ka bang hindi ko alam? Akala mo ba si Xiaoye ay tanga? Hindi ko siya pinatay. Linye, magsalita ka na. Totoo ang sinabi ng punong baryo. Ang langis ng tsaa ay talagang pwedeng ibenta sa 70 kada kilo. Pero, dapat ito ay langis mula sa mga buto ng lupa. Hindi ito maaaring maging pinabuting punong tsaa. Ang isda ay maaari ring ibenta sa halagang 20 bawat kilo. Ngunit basta't pasado ang kalidad, ayos na iyon. Totoo ba ito? Hindi mo ako niloloko, di ba? Punong bayan, kung hindi ka naniniwala, maaari tayong pumirma ng kontrata. Sigurado akong mapapagkatiwalaan kita sa mga gawain mo. Pero una, manghuli tayo ng isda. Pagkatapos, lilipat tayo ng langis. Mas mabuting maipadala ito agad. Makakabenta pa tayo ng maganda. Hintay. Lingy, nakatanggap ako ng transfer.
1,000 kilo ng isda, 20,000 ang kabuuan. Walang bawas. Inutusan ako ng tatay ko na tumawag para magpasalamat sa'yo. Ikaw, anong balak mo? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Sige na, salamat na rin sa'yo. Walang sincerity. Ano bang kailangan para magmukhang sincere? Kiss mo ako. Ang ganda ng iniisip mo. Kiss mo lang. Diyos ko. Sobrang cute naman ito. Buti na lang mabilis ang pag-save. Ate Xiaoran, bakit mo ito tinanggal? Tingin lang sapat na. Huwag kang magtago ng kopya. Siyempre, wala. Kung malaman kong nagtago ka ng kopya, hindi kita patatawarin. Wala. Mag-relax ka lang. Sa susunod, makikipaghalikan ka pa ba? Tingnan mo ang aking pakiramdam. Hindi na kita kakausapin. Matutulog na ako. Tingnan ulit natin. Nahuli ko na. Halika. Punong baryo, bakit ka nagpunta rito mag-isa? Sasakay na lang tayo papunta roon para kunin ito. Xiaoye, sang-ayon ka ba sa halagang ito? Ang mga isda at mantika namin ay talagang napakamura na para sa iyo. Paano ko naman papayagan na masayang ang pera mo sa gasolina? Tama ba? Hindi naman ganoon kalayo. Hindi ito kakain ng maraming langis. Walang problema. Bumalik ka dito, Xiaoye. Nadismaya ako sa'yo. Tay, anong sinasabi mo? Sobrang sama ng puso mo. Kikita ka ba sa pagkakaiba ng presyo ng punong bayan? Tay, sinasabi mo ito. Anong klaseng attitude yan? Papa, sasabihin ko ng totoo sa'yo. Yung kinita ng punong barangay sa diferensya. Talagang kailangan kong kitain yun. Kuya Yano, bakit ganito ang sinasabi mo? Tatay, una sa lahat, ang kontrata ng San Siang Mingsu Hotel. Ay ako ang nakipag-ayos. Ang kontrata ni Ginoong Guba ay ako ang pumirma. Nga, ano ngayon? Pangalawa, tingnan mo. Ang produksyon ng isda at langis ng saan namin. Siguradong hindi sapat. Sa oras na yon, siguradong kailangan naming mangalap sa buong baryo. Pero ako ba ang haharap sa panganib niyan? Tama. Ang panganib sa isda at langis ng saa. Ako ang haharap, kaya ako ba ang dapat na responsable? Nga. Kailangan mong maging responsable at magbayad din ng shipping fee. Bakit hindi ka pwedeng kumita sa pagkakaiba ng presyo na ito? Kahit ano paman. Siya ang tito mo, eh. Malaki ang natulungan niya sa atin. Kahit ano paman. Dapat mong bayaran ayon sa presyo, ha? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mayroon akong nararamdaman sa loob. Talagang may kaunting pagkasala ako. Tatay, kailangan kong iisa ang presyo. Isipin mo, kapag nagtakda ako ng isang bagong patakaran, kapag ang iba ay lumapit sa akin, gumagamit ng emosyon para itaas ang presyo, paano pa ako makakapagnegosyo? Xiaoye, sa tingin ko may punto ka. Baka masyado akong nag-isip ng simple. Huwag mo rin akong sisihin na hindi makatarungan. Kung hindi ako, yung isda hindi aabot ng 10 piso kada kilo. Higit pa dyan, nabili na ang langis ng saan ng 71 kilo. Tama ka. Balang araw, ipapaalala ko sa nanay mo. Anong nangyari, Xiaoye? Walang anuman. Walang anuman. Parang may kumikibot sa talukap ng mata ko. Kumakabog ang kaliwang mata, may yaman. Kumakabog ang kanang mata, may sakuna. Walang masamang mangyayari ngayon, di ba? Sige na, sige na. Huwag ka nang lumabas ngayon. Pupunta ako para maghatid ng mga gamit. Walang anuman, tay. Huwag ka nang maging superstitious. Walang anuman, mag-relax ka lang. Tara na, walang problema. Maging maingat ka na lang. Maging maingat ka. Hintay. Ikaw ba si Linye, bumaba ka? Kilala niyo ako. Linye. Alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Ikaw ba ay kapatid ni Zhaoli? Itong grupong mga elite. Hindi mga kapatid ko. Sila ay mga kapatid ng aking nakatatandang kapatid.
Ikaw ang nanakit sa aking kapatid. Zhao Li, ikaw ang unang nanakit. Ako lang ay nagbabalik ng tama. Kailangan mo pa bang ganito? Lin Yi. Sabi mo nga, makikita mo lang ako isang beses. At saktan mo ako isang beses, di ba? Ngayon, sige, saktan mo na ako. Nagpapanggap kang malakas dahil sa takot sa mas malakas. Ako ay may kapangyarihan dahil sa iba. Ano ang magagawa mo sa akin? Bata. Hindi ka ba luluhod sa harap ng kapatid kong tigre? Tigil. Bodong bata. Hindi ka pa rin lumuhod sa harap ng kapatid kong tigre. Matigas ang tuhod ko, Linye. Ni lamang sa langit, sa lupa at sa mga magulang. Kuya Hugh. Itong batang ito. Pinahirapan ako ng husto. Ang kanilang pamilya ay nagtatanim ng punong tsaa. Sa bundok na aking pinangangasiwaan. Pupunta ako sa kanya para makipag-usap. Pero siya naman. Nagmamalaki ka sa konting kakayahan mo. At pinagsakluban mo ako ng matindi. Sobrang yabang ni Linye. 20 taon na akong nabubuhay. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kayabangan. Mag-utos ka na, Kuya Tiger. Patayin ang batang ito. Akala mo kung sino ka, no? Naniniwala ka rin ba sa mga kalokohan ni Zhao Li? Si Zhao Li ay kapatid ko. Kahit anong mangyari. Basta't ikaw ang unang umakto. Sala mo na iyon. Ngayon tatamaan kita. Wala ka nang maidadahilan. Wala na akong masasabing iba. Teacher G. Nilalait ka niya. Sugod. Kumuha ng armas. Si Qiansan, bumangon ka at labanan siya. Linyi, aaminin kong magaling ang kamao mo. Pero kaya mo bang harapin ang watermelon knife? Bro, sige, labanan natin siya. Sandali, mga pare, labanan natin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas. Tiger. Sino mang tatangkaing saktan ako? Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang, mapapahamak ka. Hindi na makakahanap ng lugar sa buong timog. Wu Mingyang. Bakit kumilos ang malaking budha na ito? Mahal na mahal. Ano ka ba? Hindi na nanakit si Tiger sa mga babae. Wala akong pakialam sa moralidad. Magsimula ka nang umalis dito. Kung hindi, sisirain ko ang iyong bibig. Handa na sa laban. Kuya Hugh. Kuya Hugh, tumahimik ka. Ginoong Gu, hindi kayo kilala ng mga tao niya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. 2 sampal lang at tapos na ang usapan. Ginoong Gu. May mga tao akong hindi nakakaalam sa iyong halaga. Nakangangatwiran sila sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang taong ininsulto ng mga tao mo ay hindi ako, kundi siya. Hintayin. Hindi ako ang tao na sinaktan ng iyong mga tauhan, kundi siya. Ito ang iyong maliit na kapatid. Siya ang aking kapatid na lalaki. Ito. Apelyido niya ay Lin. Kapatid kong tinanggap. Paano? Hindi pwede. CJ. Xiaoye. Nasaktan ka ba? Wala akong masama. Pero si Bujay, bakit ka nandito? Nagtawag sa akin ang security team. Sabi mo nasa labas ka ng hotel. Naharangin ka ng tao. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Ito ay pribado kong usapin. Ayokong madamay ka. Ang mga problema mo ay problema ko rin. Tutulungan kita, ate. Ay Hugh. Baka akala mo masyado akong abala kamakailan. Kaya madali akong bulihin. Hindi. Boss Wu, Brother Lin. Halos nagdulot ako ng malaking sakuna. Mabait ka. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon.
Hindi ako ang may kapangyarihan dito. Kailangan mo munang patawarin si Xiaoye. Linje. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Si Zhaoli ay isang napakasamang tao. Sa aming ngayon, siya ang may kasalanan sa lahat ng masama. 2 taon na akong nakulong. Dahil sa kanya. Pinagsabuatan niya ako at ang aking ex-girlfriend para ipahamak ako. Kuya Hugh, gusto ko rin sabihin sa'yo. Huwag ka nang makinig sa mga chismis. Salamat, Kuya Lin. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis na. Wu. Ang lakas mo pala sa bayan na ito. Kinda. Salamat, Ate Bu. Salamat sa pagtulong sa akin. Ikaw ang itinuturing kong kapatid. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Salamat, Ate Bu. Mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na kapatid. Mabilis, umuwi ka na. Kung may susunod na pagkakataon, tawagan mo ako. Tutulungan ka ng ate mo. CJ. Hintayin. Sangguniang Bayan, nandyan ka ba? Sabi ni Ate Xiaoran na abot na ang limit ng card niya. Sinabi ko sa hotel na magbabayad tayo ng cash ngayon. Labas ka at magbilang. Ang dami ng tao. Mukhang hindi ito maginhawa ngayon. Xiaoye. Walang anuman. Lahat ng ito ay mga tao mula sa ating nayon. Oh. Sige, hindi na ako mag-aalinlangan. Halika, mag-order ka. Anong order? Hindi ba ako mapagkakatiwalaan? Ayos lang. Magaling si Xiaoye. Sama pa ang bayaw ko. Nakakuha ka ng ganitong kalaki na pera. Kuya, ilang isda ang nabenta mo? At sa at langis. Nakakuha ka ng ganitong kalaki na pera. 2,000 ang kita. Sa ganitong maliit na isda at langis sa bahay nyo, may malaking kita na pala kayo. Akala mo ba? Oni. Sa amin din may mantika. Pwede mo ba kaming tulungan? Ayon sa bilis ng pagbebenta sa hotel ng 1,000 perlas, malapit nang maubos ang mantika sa bahay ng kapitan. Madali lang, walang problema. Siyempre, walang problema. Lahat tayo ay iisa ang barangay. Sama-sama nating maranasan ang kasiyahan at paghihirap. Siyempre, tutulungan kita. Pero ano ba talaga? Xiaoye, sabihin mo na. Gusto mo si Uncle San. Pero, dapat maganda ang kalidad ng langis na ito. Hindi pwedeng tek. At saka, hindi naman sila humihingi ng sobra. Kailangan lang nating maghintay. Kailangan nating pumila. Akala ko kung ano na. Basta't makabenta. Kaya natin maghintay. Punong Bayan, may konti pa akong gustong sabihin sa'yo. Anong nangyayari? Isda at langis nagsaa sa baryo. At iba pang mga produktong pang-agrikultura. Tinatanggap ko lahat. Pero yung lupa na sinasakupan ni Zhaoli. At yung kay Chen Mingyao, hindi ko tinatanggap. Batang hamak ka. Alam ko na. Kung may utang na loob ka, babayaran mo. Punong Barangay, naintindihan mo na rin ang tungkol sa akin at sa kanila. Kung sakaling mag-away sila sa malaking grupo, hayaan mong direktang lumapit sila sa akin. Sandali. Tama, mga magulang. Gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay. Anong bagay? Tungkol sa San Xiangmingsu Hotel. Ang kailangan nilang isda at mantika. Araw-araw ay dumadami. Hindi na kasya sa maliit na tricycle na ito. Gusto kong palitan ito ng isang maliit na truck. Akala ko kung ano na iyon. Bumili ka na. Xiaoye, ilagay mo ang sinturon ng seguridad. Magsisimula na tayo. Me, huwag kang umiyak. Pupunta na ako ngayon. Xiaoye, kailangan kong pumunta sa isang lugar. Babalik ako para samahan kang bumili ng sasakyan. Wu, anong nangyari? Bakit ang nagmamadali? Kaka-text lang sa akin. Yung kaibigan kong si May. May leukemia yung anak niyang si Lele. Dapat sana ay dadalhin siya ngayon. Sa probinsya para sa chemotherapy. Pero umalis siya. Bakit siya umalis? Si Lele ay nagkaroon ng operasyon 2 taon na ang nakalipas. Sino ang mag-aakalang muling bumalik ang sakit ngayong taon? Sinabi ng doktor sa kanyang mga magulang na hindi maganda ang kalagayan. Kahit na magpa-opera ka pa ulit. Wala rin itong silbi. Hindi inaasahan na maririnig ni Lele ang mga salitang ito. Ngayon ay ayaw na niyang magpagaling. Ganoon pala yun. Pasensya na, Xiaoye. Umalis ka na muna. Sister Wu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Dapat akong dalhin mo. Dadaling kita. Nakalimutan mo na. Ako ay doktor. Xiaoye, alam kong kaya mong magpagaling. Pero ang sakit sa dugo ay hindi dysmenorrhea. Hindi mo ito magagamot. Huwag nang pag-usapan ang leukemia. Kaya kong gamutin ang cancer. Seryoso ka? Kung hindi ka naniniwala, maaari mo akong dalhin para makita. Pero maraming doktor lang ang titingin. Walang mangyayari. Sige, umalis na tayo. Hintay. Miss Wu, dito po. Me. Narito na ako. Ayos ka lang ba? May niyang. Ate, ang hirap ng loob ko.
Ito ay si ang boyfriend mo. Mining. Ano ba ito? Luma na, kumakain ng batang damo. Gusto ko sana. Pero ayaw naman niya eh. Mijay, kamusta ka? Hello, Mijay. Ako si Linye. Maganda ang pangangatawan mo. Sabihin mo, bakit mo tinanggihan si Mainyang? Nagtatawa si Bujay sa akin. Nakatitig ako. Napaka-interesante ba? Minyang, yung batang lalaki na dala mo. Talagang nakakatawa naman. Nawawala na rin ang bigat sa puso ko. Sino ba ang sobrang nakakatawa? Yung asawa ko. Napapangiti ng ganito. Ikaw po ay, si Ginoong Zhang. Hintayin. Sino kaya ang napaka-interesante na nagpapasaya sa aking asawa? Kayo ba si Ginoong Zhang? Maliit na kapatid. Kilala mo ako. Nakita kita sa balita. Huwag kang mag-alala, umupo ka. Matagal ko nang alam na si Ate Wu ay hindi ordinaryong tao, pero hindi ko inasahan na ang kanyang kaibigan ay asawa ng alkalde. Kuya Zhang, nahanap na ba ni Lele? Nahanap na. Nasa taas siya. Kahit anong sabihin ko, ayaw pa rin niyang pumunta sa ospital. Marahil bumalik ang sakit niya. Napakalaki ng epekto nito sa kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magpakita kung magagaling ko ang anak na babae ng punong bayan. Walang sinuman sa bayan ang mangahas namang inis sa akin. Punong bayan Zhang, maaari ko bang makita si Lele? Kapatid, anong ibig mong sabihin? Kapatid Zhang, Ate May. Ito si Linyi. Napakahusay ng kanyang medisina. Marahil may paraan upang gamutin ang sakit ni Lele. Minyang, huwag kang magbiro. Alam mo naman ang kalagayan ni Lele. Yung mga imported na gamot, bumibili lang ng tuloy-tuloy. Pero hindi sapat. Para lang mapanatili ang kalagayan niya. Alam ko, Meijay. Pero talagang magaling si Linye. Naalala mo pa ba yung laging kong sakit? Nagamot niya lahat. At tungkol dito. Kaya naglakas loob akong dalhin si Linye. Sige, subukan mo. Hindi ako sumasang-ayon. Sige, subukan mo. Hindi ako sumasang-ayon. Asawa, bakit ganun? Lai Fang, kapag nag-aalala ka, naguguluhan ka. Tingnan mo, ang batang ito ay napakabata. Parang estudyante pa. Kaya niyang gamutin ang sakit ni Lele. Hindi naniniwala si Zhang Xianshu sa akin. Hindi naman hindi naniniwala, kundi mahirap paniwalaan. Sobrang bata ka pa. Zhang Xianshu, bagaman bata pa ako, hindi ito nangangahulugang hindi ako magaling sa medisina. Mabuti ang may tiwala ang mga kabataan. Pero sobra namang tiwala. Iyon ay kayabangan na. Minyang, bumalik ka na kasama ang kapatid mo. Bumalik ka ulit sa susunod. Mukhang hindi binibigyan ni Kuya Zhang si Linyan ang pagkakataon na magpakita. Tama rin naman. Simula nung nagkasakit si Lele, hindi mabilang ang nagrekomenda ng magagaling na doktor para magpagaling. Pero ni isa sa mga iyon ay hindi naging epektibo. Xiaoye, tara na, umalis na tayo. Ito na ang utos na paalisin kayo. Hindi pwede. Ano man ang mangyari. Si Zhang Qiming ang malaking tulay. Hawak ko na siya. Kung ganun, aalis na ako. Pero bago umalis, gusto ko pa ring taos-pusong paalalahanan ang punong bayan. Huwag mo nang ubusin ang iyong 10 perfectonics. Hindi ka na magagamot sa iyong kahinaan sa bato. Maghintay. Hindi ka pa rin gagamutin sa iyong kahinaan sa bato. Batang hamak, ano nang sinasabi mong kalokohan? Punong bayan Zhang, huwag ka munang magalit. Maaari kong gamutin ang iyong sakit. Tungkol sa pag-inom ko ng Shikuan Dabuan. Kahit ang asawa ko ay hindi alam. Paano niya nalaman ito, si Linye? Nagsisiyasat ka, bata. Hindi. Sinasagawa ko lang ang tradisyonal na medisina. Pagsusuri, pagmamasid, pagtatanong, at paghipo. Nakita ko ang iyong sakit. Ngunit para malaman ang detalye ng iyong kondisyon, kailangan kong magpakuha ng pulso. Magpakuha ng pulso. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Tama nga ang iniisip ko. Ngunit, Zhang Xianshu, ang iyong kidney ay may kakulangan. Hindi ito dulot ng labis na pagnanasa, kundi ito ay isang likas na malamig na sakit. Zhang County Chief, ikaw ba ay isang premature na sanggol? Kapatid, kanina ako ang nagkamali. Hindi ko dapat husgahan ang tao sa kanyang anyo. Ang makilala ang sanhi ng sakit ay hindi isang malaking bagay. Ang makapagpagaling ay tunay na kakayahan. Punong bayan ng bayan, hindi ko alam kung maaari kitang mabigyan ng 2 turok.
Punong bayan ng bayan. Kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko. Puno ako ng lakas. Eat me. Mukhang magkakaroon si Lele ng kapatid na lalaki. O kapatid na babae. Teka. Mukhang. Magkakaroon si Lele ng kapatid na lalaki. O kapatid na babae. Huwag kang magbiro. Xiaoye. Ayos na ba ako? Subukan natin ngayong gabi, malalaman natin. Ikaw nga. Sa murang edad mo. Bastos magsalita. Pasensya na po, gobernador. Ako'y taga-probinsya. Sanay na akong magsalita ng diretsyo. Ngunit ang sakit ninyo. Kailangan pang mag-iniksyon ng 6 na araw. Para maalis ng tuluyan ang lamig na lason sa katawan. Nang lubos. Kaya ang sakit ni Lele. Kaya mo bang gamutin? Kailangan kong tingnan ang kalagayan. Bago makapagbigay ng plano sa paggamot. Tara, umakyat tayo. Sabi ko na. Ayaw kong pumunta sa ospital. Pasensya na. Nakapagtawanan ko kayo. Lel, ayaw naming pumunta sa ospital. Tingnan mo. Sino ang dumating? Ate Minyang, bakit ka nandito? Lel, dumating ang ate para makita ka. Ate Minyang, sino ang taong ito? Asawa mo ba siya? Hintay, sino ba ang taong ito? Asawa mo ba? Gusto ko sanang hindi siya ayaw. Hindi. Sinasabi ko sa'yo, bakit ganyan ka, walang utang na loob? Alam mo ba kung sino si Ate Minyang? Siya ang bituin ng San Siang Mingsu Hotel. Puno ng bahay. Ang pagkakataon mo na kumain ng malambot na kanin, dapat mo itong pahalagahan. Naiintindihan mo ba? Paano ba magsalita si Lele? Ate, hindi ko naman ayaw. Masyado lang kasi akong malakas ang tiyan. Hindi ko kayang kumain ng malambot na kanin. Lel, itong kuya ay isang tradisyonal na manggagamot. Na nandito para gamutin ka. Ayoko. Alam ko na hindi na magagamot ang sakit ko. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ganun ba? Lel. Ikaw, bigyan mo ng 5 araw na oras ng paggamot ang kuya. Kung pagkatapos ng 5 araw, hindi pa bumababa ang mga resulta mo. Paano kung maglakad-lakad ang kuya sa paligid ng bayan? Na walang damit. Ayos, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo kayang gawin ito, kailangan mong maglakad sa paligid ng bayan na walang damit. At sumigaw na ako ay isang masamang doktor. Walang problema. Ngunit, sa loob ng 5 araw, kailangan mong aktibong makipagtulungan sa paggamot ng kuya mo. Ano nang nangyari? Hawak kamay. Hawak kamay, hawak kamay. Talo ka na talaga. Hintay. Kapatid na Xiaoye. Talagang pasensya na. Dapat sana kami ang humiling sa'yo. Para sa paggamot kay Lele. Tingnan mo ngayon. Alam ko, tumanggi si Lele sa paggamot. Hindi ko ito isa sa puso. Sa ganitong oras bukas, babalik pa rin ako. Ayos, naghihintay kami sa iyo. Sige na, Wujay. Mabilis tayong bumili ng sasakyan. CJ, tingnan mo ang WeChat. Nagpadala ako sa iyo ng video. Ito yung surveillance noong naghanap si Zhaoli ng gulo sa iyo. Baka isang araw, hindi siya makakita. Nandito na naman para guluhin ka. Mag-report ka na lang sa pulis. May ebidensya sa kikis. Hindi siya makakatakas. Sige na, Ate Bu. Salamat sa iyo, Ate Bu. Ikaw ang tunay kong kapatid. Sige na, huwag kang magbiro. CJ. Ayos. Xiaoye. Magkano itong sasakyan? 20,000. Ayos. Xiaoye. Ngayon na matagumpay ka na sa iyong karera. Hindi ba dapat mong isaalang-alang na magkaanak ng apo? Ngayon na matagumpay ka na sa iyong karera. Hindi ba dapat mong isaalang-alang na magkaanak ng apo? Nanay, 21 pa lang ako. Bakit nagmamadali? Ikaw ay 21. Ikaw ay 22. Ikaw ay 23. Ikaw ay 24. Ikaw ay 25. Ikaw ay 26. Isang taon pa, ikaw ay 27. Kung I round off, ikaw ay malapit ng magtatlongpu na. Hindi ka pa ba nag-aalala? Mama, hindi ka naman negosyante. Kung hindi, tiyak na ikaw ay isang mapanlinlang na negosyante. Wala akong pakialam. Kailangan mong makahanap ng kapareha para sa akin.
Sa tingin ko, si Xiaoran ay maganda. Isa siyang estudyanteng kolehiyo. Paano niya ako mapapansin? Ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ang anak ko ay may kinabukasan na. At sa tingin ko, si Xiaoran ay hindi rin walang pakialam sa'yo. Hindi naman siya walang pakialam. Kailangan mo lang makipag-ugnayan pa. Alam mo na, di ba? Alam ko na. Pagkatapos kong matapos ang mga gawain, makikipag-ugnayan na ako. Ayos na ba? Sige, ganito na lang. Xiaoye, ang galing-galing mo talaga. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Xiaoye, hindi mo alam. Dinala ko si Lele para magpa-check up. Lahat ng doktor ay nagulat. Sabi nila na ang lahat ng kanyang mga test ay normal na. Akala pa nga ng doktor na nagkamali sila dati sa diagnosis. Ang mahalaga ay gumaling siya. Lel, kumusta ka na? Hindi ka naman niloko ng kuya mo, di ba? Salamat sa iyo, Kuya Linye. Kapag lumaki na ako, tiyak na pakakasalan kita. Bodong bata, huwag mong sabihin ang ganyang mga bagay. Ganito kasi ang sinasabi sa mga nobela. Walang paraan para makabawi sa utang na loob. Maaari lang kitang ialay ng buong puso. Xiaoye, ikaw ang naging tagapagligtas ng aking anak na babae. Kailangan kitang pasalamatan. Pwede kang magbigay sa akin ng isang hiling. Basta't nasa aking kakayahan. Walang problema sa akin. Kapatid Zhang, anumang kahilingan ay maaari. Basta't hindi labag sa batas. Anumang kahilingan ay okay. Kapatid Zhang, gusto ko ng daan. Kailangan ko ng daan. Tama, 100 mula sa ating pangkalahatang nayon. Daan patungo sa bayan. Sobrang sira ng daan sa aming nayon. Hadlang ito sa pag-unlad. Hindi ka nag-iisip para sa iyong sarili, kundi para makahanap ng paraan para sa nayon. Tulad ng sinasabi, ang mga unang yumaman ay dapat tulungan ang mga susunod. Anong silbi ng yaman ko kung ako lang? Sabay-sabay nating abutin ang maliit na kasaganaan. Yan ang tunay na magandang bagay. At saka, kapag naayos na ang mga daan, mas madali ang pag-unlad. Kung hindi, paano ako kikita? Sige na. Kapatid na si Linye, napakataas ng iyong kamulatang panlipunan. Sa hiling na ito, pinangako ko. Maghintay. Pinatawag ko ang lahat sa barangay hall ngayon. Para kay kapatid na si Linye, magkakaroon tayo ng parangal para sa kanya. Sa pagsisikap ng kasama Linye, ang ating nayon ng kapayapaan. Ngayon ay, ibinibenta na ang isda sa 20 piso bawat kilo. Ang lokal na langis ng saa sa aming nayon ay ibinibenta na sa 70 piso bawat kilo. At lahat ng mga ani sa aming nayon ay tumaas na rin ng doble. Lahat ng ito ay salamat sa kontribusyon ni Comrade Linye. Xiaoye, ang galing mo talaga. Xiaoye, ang husay mo. Pwede ngang sabihin na ganito. Comrade Linyi ay ang pag-asa natin sa Peace Village at sa kinabukasan. Mahal na punong barangay, sobra naman ang sinabi mo. Hindi ko naman karapat-dapat. Walang karapat-dapat na ganoon. Sa tingin ko, karapat-dapat ka talaga. Lesiu. Anong karapat-dapat? Si Linye ay isang mapanlinlang na tao. Niloloko kanya at kayong lahat. Chen Mengyao. Anong gulo ang ginagawa mo? Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para ilantad si Linye. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa siyang mapagsamantala na negosyante na walang awa. Maghintay. Siya ay isang mga negosyanteng walang awa na kumakain ng tao at hindi nag-iiwan ng buto. Chen Mengyao. Huwag ka nang magbula-bula. Punong bayan, gusto mo bang takpan ang aking bibig? Sinasabi ko sa iyo, hindi ito posible. Walang anuman, punong bayan. Hayaan siyang magsalita. Gusto kong makita. Ano ang kanyang masabi? Alam ba ninyo? Binenta ni Linye ang isda. At ang tea oil sa hotel. Isda, 30 puyuan kada gin. Tea oil, 9 puyuan kada gin. At siya ay tumatanggap ng isda ninyo. 20 lang ang ibinabayad bawat kilo.
Alam namin ang tungkol dito. Kaya kami ay sinaktan ni Linye. Sa ospital, nakakoma ng mahigit kalahating buwan. Kahapon lang siya nagising. Hindi nakapagtataka na hindi niya tinanggap ang langis mula sa pamilya ni Chen Mingyao. Ganito pala ang nangyari. Kaya pala. Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi. Si Zhao Li at ang iba pa, hindi ba madalas gumawa ng masama? Paano ba nila? Pinagtitripan sina Lin Shu at Lin Shen. At ano bang dahilan kung bakit nakulong si Linye? Hindi ba malinaw sa lahat? Ano naman kung ganun? Kumikita si Linye sa pagkakaiba ng presyo. Siguradong sigurado na iyan. Hawak niya ang pawis at dugo ng inyong pera. Nagmamalabis siya. At kayo pa ang nagtatanggol sa kanya. Agad na ibalik ang pera. Ibalik ang pera ng mga kababayan. Tingnan ninyo. Dumarating ang mga gwardiya para hulihin si Linye. Ang malaking mandaraya na ito. Hintayin. Punong Barangay Liu, bakit ka nandito? Kasama namin ang mga lider na bumababa sa barangay. Pakiusap magbigay ng daan. Lahat magbigay ng daan. Ingat ka sa iyong mga paa, punong bayan. Hindi ito ang punong bayan. Nakita ko siya sa balita. Totoo, siya nga. Punong bayan, narinig mo na ba na inaapi ni Linye ang mga taga-baryo? Ikaw ang dumating para ipagtanggol ang aming karapatan. Tama ba, Chen Mingyao? Anong sinasabi mong walang kwenta sa harap ng lider? Umakyat ka na. Ayaw kong umakyat. Dumating na ang pinuno ng bayan. Siyempre, tutulungan kanyang magpaliwanag at mag-ayos ng usapin. Huwag mong subukang takpan ang bibig ko. Anong nangyayari dito? Ulo ng bayan, hindi mo alam. Silin niya para sa sariling kasiyahan, upang magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya't kinain niya ang napakaraming pagkakaiba sa presyo mula sa atin. Iyan ang ating pawis at dugo. Kaya nakakabahala. Itong walang pusong mga ngalakal. Bakit siya hihingi ng tulong para sa Peace Village? Para makahanap ng paraan upang mabuhay. Sandali. Itong walang pusong mga ngalakal. Bakit siya hihingi ng tulong para sa Peace Village? Para makahanap ng paraan upang mabuhay. Ano ang ibig sabihin nito sa bayan? Komilingi. Para sa Shangxiang Mingzu Hotel. At sa mga produktong pang-agrikultura ng Pagharmony Village. Tulad ng langis ng tsaa at mga produktong dagat. Nakatulong ito sa pagbabagong buhay ng mga kabundukan sa bayan. At sa pag-unlad ng ekonomiya. Nang malaman ito, tinanggap siya ng bayan. Ngunit hindi siya naghanap ng kapakinabangan para sa sarili. Sa halip ay humiling siya sa punong bayan, na gumawa ng daan, na diretso sa bayan mula sa Payapa Village. Noong panahong iyon, tinatanong ko si Kasama Linye kung bakit. Sabi ni Kasama Linye, ang mga naunang yumaman ay dapat tumulong sa mga susunod na yumaman. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mayaman mag-isa? Sabay-sabay tayong maghangad ng kaunlaran. Yan ang tunay na magandang bagay. Tama. Tama ka talaga. CJ. Napakataas ng kamulatan ni Comrade Linye. Matapos ang pagpupulong at talakayan, tungkol sa pagpapagawa ng kalsada, nakatakda na ito. Ngayon ay narito tayo. Para kay kapatid Linye, upang pahalagahan ang kanyang natatanging kontribusyon. Kapatid Linye, naway manatili kang tapat sa iyong mga pangako at panatilihin ang iyong tiwala, maging mapagkakatiwalaan sa bayan. Sasama ako sa pag-unlad ng Peace Village, para lumakas at umunlad, at lumikha ng kaluwalhatian. Ayos, ayos. Magandang sinabi. Tungkol sa mga usaping kalsada. May mga tao na makikipag-ugnayan sa nayon, kaya't umuwi na tayo. Zhao Li, alam ko na ikaw yung matandang aso, na nagbabaluktot dito. Teka. Zhao Li, alam ko na ikaw yung matandang aso, na nandyan nagbabaluktot. Chen Mingyao. Ikaw, marumi at masamang tao. Para lang umangat, nagbigay ka ng maling saksi. Dahil sa'yo, nabilanggo si Xiaoye ng 2 taon. Linyi, ganyan mo ako pinagsasabuatan. Chen Mingyao, wala akong ginawang sabuatan sa'yo. Alam mo yan sa sarili mo, hindi ko dapat ikaw sinagip noon. Sino bang nag-udyok sa'yo na iligtas ako? Si Zhao Li ang nang-aasar sa akin. Iyon ay dahil interesado siya sa akin. Pero ikaw, halos sinira mo ang aking landas patungo sa tagumpay. Walang hiya ka. Noong mga panahong iyon, hindi pa kayo naghiwalay ni Xiaoye. Ganyan ang ginagawa mo. Nararapat ba ito kay Xiaoye?
Ang tao ay umaakyat sa mataas. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Saka na. Ano bang kabutihan meron kay Linye? Hindi ba't siya rin ay may masamang budhi? Kikita siya sa inyong pagkakaiba ng presyo. Kahit gaano pa man ang presyo ng langis sa Peace Village. Kung magkano ang benta kada kilo. Kikita si Linye sa pagkakaiba ng presyo. Iyan ay kanyang kakayahan. Kung wala si Linye, nasa bahay lang ang aming langis. Walang paraan para maibenta ito. Hindi rin pwedeng ibenta sa halagang 70 pesos. Nga. Kumikita si Linye ng kaunti. Pero hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinangalingan. Humihingi siya ng tulong sa mga lider ng bayan para sa pagkumpuni ng daan. Isa itong mabuting gawa. At ikaw naman, Zhaoli. Nagmamay-ari ng lakas ng loob dahil sa kanilang pamilya. Tamad at mapagsamantala. Kung hindi dahil sa galing ni Xiaoye, na lumabas ng maaga, saan tayo makakakita ng yaman ngayon? Tama. Sa panahong ito, sino ang hindi kumikita sa negosyo? Kung ikaw, maaaring mas malaki pa ang kita mo kaysa kay Linye. Para sa ating baryo, si Xiaoye, ang nagdadala ng langis at isda palabas. Walang bayad sa langis, hindi siya nangunguna sa panganib. Hayaan natin siyang kumita. Mag-ingat tayong lahat. Kung sa tingin ninyo may kita ako mula sa difference, hindi tama. Simula ngayon, hindi na ako tatanggap ng mga produktong agrikultura. Maaari na kayong magdala nito sa merkado para ibenta. Wala akong reklamo. Ipinapadala namin ito sa hotel. Hindi naman sigurado na tatanggapin nila ito. Tama nga, ang negosyo ay napagkasunduan ni Linye. Siguradong si Linye lang ang kilala nila. Dapat si Zhaoli. Pinuputol ang ating pinagkakakitaan. Saktan siya. Saktan. Wag na. Nagkamali ako. Hindi na ako muling mangahas. Hintayin. Si Xiaoye, narito ang ilang mga plano na ginawa ko. Ano sa tingin mo? Sa tulong ni Ate Bu, isang batikang negosyante. Magsisimula na ang Peace Agricultural Trading Company. Sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, sinabi mong magbubukas ka ng kumpanya. Ako'y nagulat. Naalala ko 3 buwan na ang nakalipas. Nakasakay ka pa ng sirang motorsiklo. Nagtitinda ka pa ng isda sa harap ng hotel. Sa isang iglap lang. Naitayo mo na ang kumpanya at pabrika. Siya rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, Ate Bu. Sa isip at lakas ng loob mo. Sino mang makatagpo sa iyo, ay tiyak na magtatagumpay. Xiaoye, ipaalam mo sa akin, kung gaano na karaming yaman ang meron ka. Pondo para sa kumpanya ng pamumuhunan. Ang aking maliit na alkansya, mayroon pang 5 milyong. Ano? Itinayo ang Peace Agricultural Trade Company. Kahit papaano, kailangan ng 20 milyon. Sa loob ng ilang buwan lamang. Kumita ka na ng ganito karami. Kamakailan lang, nagsama-sama ako sa Peace Village. Ang mga yaman ng malapit na yon. Nagsimula ng mag-live selling. At saka, sa malakas na promosyon ng kultura at turismo. Yung mga pondo ko, bumabalik agad-agad. Talagang nakakabilib ang kabataan ngayon. Kung nasa edad mo lang ako. Hindi naman ganun kalaki ang nagawa. Mukhang tama ang pinili kong panig. May Ate Bu akong sandalan. Kaya wala akong dapat ikatakot. Sige na, Ate Bu. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Naghihintay pa sa akin ang fiance ko sa ibaba. Ang bilis naman ng engagement. Kailan tayo iinom ng alak sa kasal? Masyado pang maaga. Hintayin mo. Magandang araw sa inyo. Ano ang kailangan ninyo? Titingin ng bag. Kailangan ng mas masigla. CJ, dito po. Ang mga kulay na ito ay mga masiglang estilo. Tingnan mo kung meron kang nagugustuhan. Xiaoran, ikaw ang mamili. Ito ay bagong produkto namin ngayong taon. Gamit ang mataas na kalidad na maliit na tupa na balat. Disenyo at paggawa ng isang kilalang master. Talagang akma sa iyong personalidad. Magkano ang bag na ito? Nakatakdang presyo ay 200,000. 200,000. Titingnan ko na lang ang iba. CJ, tingnan ninyo ang iba pang ito. Wala nang kailangan recommend. Itong dalawang ito ay talagang walang pera. Hindi ko bibilhin kahit buong araw. Matagal na tayong hindi nagkita. Gago. Gusto ko rin sanang bumili ng branded bag para magmukhang may klase. Chen Mengyao, kapal mo pa rin ang mukha na magpakita sa harap ko. Ako ay Ili. Kung saan ko gustong pumunta, doon ako pupunta. Waiter, akin na ang bag na to. Side the way. Sabay na rin. Paalisin niyo na itong dalawang mahihirap. Sa amoy nitong kahirapan, wala na akong gana mag-shopping. Pasensya na po, Ginang. Pagpasok pa lang ay bisita na. Hindi tayo pwedeng magpatalsik ng tao. Ako ay fee ng inyong tindahan. Kailangan mong saktan ang dalawang ito para sa akin. Patawag ng manager nyo. Gusto kong tanggalin ka.
Sige, magandang babae. Kaya't pakisuyo. Ihiling mo ang manager nyo. Gusto kong makita. Sino ang pinalayas? Lingy. Kung ako sa'yo, hindi ko na sana pinahihirapan ang sarili ko. Matagal na sana akong umatras. Huwag kang magmadali. Maya-maya, makakapagtakbo na siya. Tatakas na. Magandang araw, Yanni. Chen. Ginoong Leang. Dumating ka sa tamang oras. Itong salesperson na ito, hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Agad mo siyang tanggalin. Meron pa. Itong dalawang taga-probinsya. Seryosong nakakaapekto sa aking mood sa pamimili. Dali-daling palabasin sila. Ginoong Chen. Hindi ba ito labag sa patakaran? Patakaran. Ito ang aking patakaran. Nakalimutan mo na ako ng 1 taon. Gaano mo kamahal dito sa'yo? Nakalimutan mo na kung sino ang boyfriend ko. Chen Mengyao. Si Manager Layang ay empleyado rin. Bakit mo kailangang mang-api dito? Ako talaga ang nang-aapi. At ano ngayon? Kung may kakayahan ka, gayahin mo ako. Sayang. Wala kang koneksyon. May kaso ka lang. Ang ibig mong sabihin, ay kung sino man, ang mas makapangyarihan, siya ang makakatayo dito, tama ba? Iyan ay natural. CJ. Kaya umalis ka na. Ito ay shareholder card. Hindi ko rin ito nakita. Anong shareholder card? Si Lingy ay isang labor reform prisoner. Saan siya kukuha ng pera para mag-invest? Kung totoo ang card na ito, luhod akong lalabas. Hawakan mo ang card na ito. Dalhin mo ang batang babae para bumili ng mga disenteng regalo. May bahagi ako sa Buy Plaza. Sa pamamagitan ng card na ito, maaaring makakuha ng diskwento. Salamat, Ate Bu. Ginoong Chen. Ayon sa tagubilin ng mga shareholder ng mall, simula ngayon, hindi ka na miyembro ng tindahan namin. Lahat ng tindahan sa ilalim ng mall, hindi natatanggap. Pakiusap, umalis ka na ngayon. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Chen Mengyao. Maaari kang lumuhod at umalis ngayon. Lumuhod ka. Impossible. Siguradong si Lingy ang nagnakaw ng card na ito. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ay isang bilanggo ng paggawa. Seguridad. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Dalawang mahal na bisita. Pasensya na at napatawa ko kayo. Ngayon, lahat ng produkto sa tindahan ay may 30% diskwento. Mangyaring pumili ng masagana. Kunin mo na ito. CJ, hindi pwede. Masyadong mahal ang bag na ito. Hindi mahal. Karapat-dapat ka. Hintay. Siya. Sobrang saya ko ngayon. Salamat sa paggastos mo. Nakakahiya naman. Kung nakakahiya ka naman, halikan mo na lang ako. Nasa labas pa kayo. Ang hina ng loob mo. Lingy, huwag ka pang yumuko. Sino kayo? Yung tao na gustong pumatay sa inyo. Lingy, nakasakit ka sa taong hindi mo dapat nakasakit. Yumuko ka agad. Kayo ba ay ipinadala ni Zhaoli? Huwag na nating sayangin ang oras. Kneel down quickly. Kung hindi, papahirapan kita. Isang grupo ng mga walang silbi. Kung hindi lang ako natatakot na matakot si Xiaoran. Isang suntok, isang tao. Xiaoye. Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala, hintayin mo ako sa sasakyan. Ayos ba? Walang anuman. Pumunta ka sa parking lot ng Baiguang. Isama mo ang mga kapatid. Buwisit na bata. Gusto mo pang tumawag ng pulis. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natatakot. Ako si Baoje. Naglalakad ng pahiga sa County Lake. Ganun ba? Pero narinig ko kasi, hindi ikaw ang pinaka may kapangyarihan sa County Lake. Sino pa ba kundi ako? Siyempre si Huge. Paano niya nakilala si Huge? Siguradong pinapahintulutan lang ako. Hindi ako dapat maloko. Kuya Tiger, hindi siya karapat-dapat na magdala ng aking sapatos. Tigil. Kuya Tiger, hindi siya karapat-dapat na magdala ng aking sapatos.
Kuya Teacher. Maliit na pakete. Ang taas ng tono mo ah. Kuya Hugh. Kuya Lin, ang tagal na nating hindi nagkita. Kakakontak mo lang sa akin kanina. Talagang nagulat ako. Kuya Hugh ah. Ilang buwan na tayong hindi nagkita, ang laki ng pinayat mo. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang magiging boss dito sa bayan? Anong nangyayari? Ninakaw ka ni Kuya Lin ng takot. Tingnan ko kung paano ko ayusin. Bola, ang laki na ng tapang mo. At may lakas ka pang makipag-away sa akin. Kuya Hugh, may mali tayo. May mali tayo. Kung sasaktan mo si Brother Lin namin. Ngayon, hindi ako titigil hanggang hindi ako nakakalusot sa'yo. Sasabihin ko, sino ang nag-utos sa'yo? Si Zhao Xiao lang, hindi si Zhao Li. Bakit si Zhao Li na naman, batang ito? Noong nakaraan tinawag tayo. Ngayon naman kayo ang tinawag niya. Sabi niya na binubuli siya ni Brother Lin at ng girlfriend niya. Pinapunta tayo para mapabagsak siya. At gusto pa niyang mag-record tayo ng video. Talagang kailangang i-record ang video na ito. Ibigay mo sa akin ang telepono. Zhao Li at Chen Mingyao. Hindi magaling ang taong hinahanap niyo. Hindi kasing galing ng akin. Sa pagkakataong ito, sinaktan ko lang siya. Kung muling manghihimasok kayo, sasaktan ko kayong lahat. Hintay. Kumusta, Kuya Lin, maganda ba ang nagawa ko? Ayos naman. Dumating ka ng napaka-timely. Kailangan talaga. Salamat sa pag-acknowledge, Kuya Lin. Huwag kang mag-alala, Kuya Lin. Nandito ako, si Ahyu. Sa hinaharap, walang makakapalag sa'yo. Sige na, babalik ako para magsalita ng maganda tungkol sa'yo kay Ate Wu. Ayos, ayos, ayos. Natakot ako kay Xiaoye. Akala ko may masamang mangyayari. Nakareport na ako sa pulis. Hindi ko ba nasabi? Walang problema habang nandito ako. Paano mo nakilala ang mga taong iyon? Hindi ka makikilala kung hindi ka nakipaglaban. Nagmemeryenda ka na naman. Pero mabuti na lang. Mayroon na silang kasama sa hinaharap. Walang mang-aapi sa atin. Tama ka dyan. Sige, umuwi na tayo para kumain. Tasa ng pawis. Bro Teacher. Zhao Li, Chen Mingyao. Hindi magaling yung mga hinahanap nyo. Hindi sila kasing lakas ko. Hindi sila kasing lakas ko. Ngayon, tinulungan ko lang siyang mapahiya. Huwag na kayong manggulo sa susunod. Sasaktan ko kayong lahat. Ang cellphone ko. Iyan ay pinakabago. Linyi. May talento ka na ah. Nakakakilala ka na kay Teacher J. Ano? Lage. Ano ang gagawin natin? Ganoon na lang ba yun? Imposible yan. Kailangan nating lumaban pabalik. Anong silbi ng saktan siya? Mas masaya kung pabagsakin siya. Nagawa ko na ang investigasyon. Linyero. Naghahanda sa loob ng bayan. Magkakaroon ng maliit na kumpanya. Gusto kong hindi siya makapagpatuloy. Ang lakas ni Broly. CJ. CJ. Magandang araw. Mga kababayan at mga magulang. Ngayon ay isang magandang araw. Ang aming Peace Agricultural Trade Company ay opisyal lang nagbubukas. Ang kumpanya ay nakatuon sa mga espesyal na produktong pang-agrikultura. Nais naming makipagtulungan sa maraming negosyante para sa sama-samang pag-unlad. CJ. Halika na. Purong gatas. Bilisan mo. Mas mura ang mga bagay sa bahay ng katabi. Halika na, mas mura ang mga bagay sa bahay ng katabi. Magtakbuhan na tayo. Ano pang hinihintay natin? Tayo na. Tayo. Mabilis. Mga kababayan. Mga magulang namin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw ngayon. Kami ang Hongyuan Agricultural Trade Company. Formal na pagbubukas. Ang aming kumpanya ay nakatuon sa mga natatanging produktong pang-agrikultura.
Umaasa kaming makipagtulungan sa maraming negosyante para sa sama-samang pag-unlad. Ngayon, upang ipagdiwang ang pagbubukas ng kumpanya, formal na pagbubukas, lahat ng produkto. Diskwento. Hintay. Likas. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Anak, ikaw pala. Ang galing mo na. Nakapagsimula ka na ng maliit na kumpanya. Sayang, hindi nagkataon. Na nakatayo sa tabi ko. Lingy, binubuli mo ako. Maghintay ka lang na magsara. Sinasadya niyo to. Ano ngayon? Sino bang mayaman dito? Hindi para sa tinapay, kundi para sa dangal. Lingy, naka-offend ka sa akin. Ganito ang mangyayari sa iyo. Sige, tingnan natin. Sino ang unang mabangkarote? Hindi pa sigurado yan. Si Xiaoye. Si Zhaoli ay kilalang kilala na isang salbahe. Nakahawak siya sa iyo. Ano ang gagawin natin? Huwag kang matakot, kapitan ng ngayon. Hindi nila tayo kayang gawin ng masama. Mag-relax ka lang. May bisita akong dapat asikasuhin ngayon. Hindi ako nakapunta sa seremonya ng pagbubukas. Hindi ko akalain na ang walang modo na pamilya Zhao ay darating sa harap natin. 8. Sinasadya ni Zhaoli na makipagtagisan sa atin. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ngayon? Kung hindi siya makatawid, huwag tayong magalit kung hindi tayo makatawid. Mukhang may plano na si Ate Wu. Si Xiaoye. Ate, paano kung tulungan kita na makabawi? Sabihin mo, paano ako makikipag-cooperate sa'yo? Diyos ko, ate, ang tagal mong nagtatago. Ang galing mo pala. Maghintay. Broly, mag-inom ng tsaa. Lingy, anong ginagawa mo dito? Xiao Xiao. Huwag mong sabihin. Nangangamba siyang humingi sa'yo ng pabor. Hindi rin naman masama. Lingy, kung magagawa mong yumuko at humingi sa akin, maaaring mapalaya kita. Zhaoli at Chen Mingyao. Binuksan niyo ang bagong tindahan. Dumadalaw ako para magbigay ng regalo. Lingy, ngayon lang nila nalaman na nagpapasaya kay Xiao Xiao. Huli na sila. Guards, saktong-sakto ang pagdating ninyo. Nagmamalabis itong taong ito. Paalisin niyo siya agad. Sino si Zhaoli? Ako iyon. Anong ginagawa niyo? Kinasuhan ka ng sinadyang pananakit. Hindi totoo. May lakas kayong arestuhin ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ang tatay mo? Nabulag na kayo. Ang tatay ko ay ang pinakamayaman sa bayan. Si Zhao Tianhao. Oh, naiintindihan ko na. Naiintindihan na. Bakit hindi mo ako pakakawalan? Kung hindi, aalisin ko kayo sa trabaho. Ang kapal ng mukha mo. Ang tatay mo ay inakusahan ng tax evasion. Nahuli na siya 1 oras na ang nakalipas. Ano? Ano? Impossible. Impossible. Sobrang imposibleng mangyari. Imposible, sobrang imposibleng mangyari. Ang batas ay mahigpit. Walang nakakalusot. Zhaoli, may utang ka sa akin. Dapat na rin nating ibalik. Lingy, huwag kang masyadong mayabang. Siguradong walang mangyayari kay Xiao Xiao. Kanyang amang-amahan ay ang pinakamayaman sa county. Maraming koneksyon siya sa probinsya. Maghihintay tayo at titignan natin. Chen Mingyao, huwag mong isipin na makakatakas ka. Teka. Talagang abala si Ate Wu. Sa wakas, nagkaroon siya ng oras na umupo sa opisina. Ikaw walang konsensya. Sa mga nakaraang araw, para lang pabagsakin ang pamilya Zhao. Parang umiikot ako tulad ng isang top. Nandito ka pa at pinagtatawanan ako. Para sa pangulo ng samahan ng mga negosyante ng Timog. Hindi ba ito isang malaking bagay? Kahit gaano ako kagaling. Kailangan ko pa rin ng ebidensya. Kung hindi, paano ko mapapatunayan kaysa na siya ay ampon? Salamat sa hirap, Ate Wu. Bibigyan kita ng mga pampalakas sa susunod. Mabuti na lang at may konsensya ka. Pero, sa pagkakataong ito, nawasak ang pamilya Zhao. Hindi nagkulang si Kuya Zhang sa tulong. Tinulungan din ng punong bayan. Matagal lang may masamang tingin si Kuya Zhang kay Zhaoli. Sa amang si Zhao Tianhao. Yung negosyanteng iyon, hindi siya gusto.
Hindi ko lang siya mahuli-huli sa pagkakataon. Ngayon, si Zhao Li ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay para makipagtagisan sa iyo. Nakita ko na ang kanyang kahinaan. Dito ko siya nahuli sa kanyang maliit na pagkakamali. Napakabuti naman. Ngunit hindi ko alam kung gaano katagal sila mapaparusahan. Dumating ako ngayon para lang sabihin sa iyo ito. Naghari ako ng isang koponan ng mga pinakamahusay na abogado para sa mga bully mong cute na kaibigan. Huwag mong asahang makalabas sa kulungan. Salamat, Ate Bu. Ikaw ang tunay kong ate. Xiao Ye. Si Chen Mingyao ay nakaluhod sa pintuan at ayaw bumangon. Teka. Lingy. Alam ko na mali ako. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Huwag mo akong kasuhan. Ayokong makulong. Mukhang nakatanggap ka ng legal na sulat. Xiao Ye. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Mahal kita, alam mo ba? Chen Mingyao, huwag mo akong gawing nakakadiri. Dahil sa'yo, walang dahilan na kulong ako ng 2 taon. Dapat mong maranasan ito. Ang lasa ng pagkakakulong. Tama. Maghintay ka na lang na magdusa sa loob ng piitan. Masaya ako at ito'y isang karangalan. Ngayon para kay Linye at Suxiaoran. Isang bagong kasal ang aking ikakasal. Kapatid na Linye, nagtatayo ng negosyo sa sariling bayan, pagsuporta sa kaugnay na pag-unlad ng ekonomiya. Isagawa, ang mga nakatulong na yumaman ay dapat tulungan ang mga hindi pa yumaman. Ang sama-samang pag-abot sa mas magandang buhay ay isang magandang bagay, na responsibilidad at tungkulin. Sa huli, nais kong batiin ang bagong kasal. Maligayang bagong kasal. Sama-samang nag-isa. Ngayon, ay ang magandang araw ko, Linye. Salamat sa pagdating ng mga kaibigan at pamilya. Li, sana'y masiyahan kayong lahat sa pagkain at inumin. Sapat ang mga inumin. Magandang gabi. 8. Salamat sa lahat ng suporta at tulong. Ikaw ang aking swerte, at ikaw din ang aking tunay na kapatid. Kaya't ang basong ito, dapat naming ihandog sa iyo. Sa ganitong magandang araw, ang basong ito ay iinumin ko. Taos puso kong ipinagpapasalamat na sana ay magkasama kayong dalawa ni Xiaoran hanggang pagtanda. Maging magkasama hanggang pagtanda. Halik, isa-isa.